Magandang araw po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Yan. Gusto ko lang pong ikwento itong isa sa marami kong experiences. At kung papalarin ay payagan niyo po ulit ako sa susunod na mag-send ulit ako. Pero itong kwento ko muna dahil sariwa pa ay nangyari noong 4th week of April lang nitong taon. Isa po ako sa dakilang angkas ng mister ko kapag may mga rides kami. Every month po kasi ay may biyahe kami kasama ang mga kaibigan at kapatid ng asawa ko. Kumbaga, naging panata na namin na kada buwan ay dapat nakakaalis kami at nagpapagpag ng stress galing sa trabaho. Bale puro motor lang po kami at kung minsan may sasakyan kaming dala kung sakaling kasama ang mga bata. Pero kapag kami lang at konti kami, halos nagmomotor lang. Pinakamalapit na pinupuntahan namin ay bandang Rizal Province. Halos lahat ng pasyalan sa Rizal napuntahan na namin. Madalas, resort, mga ilog o dagat ang gusto naming puntahan. Gusto namin iba-ibang lugar para naman may bago sa amin. Nitong April lang, napagdesisyonan namin na magpunta somewhere in Quezon. Bali ilog lang po ito pero trending siya sa ibang riders. Usually, ang alis namin is Saturday ng gabi para makaiwas kami sa traffic at init ng araw. At para na rin pagdating doon, makapag-inom-inom pa at walang aalahanin kapag umaga. Kasi minsan sa mga riders, sa umaga sila aalis, tapos pagdating sa area, magluluto, maliligo na. Minsan, di nakakainom kasi walang pahinga, tsaka magmamaneho pa. Kaya ganong oras kami umaalis. Ito talaga, every alis namin at babaybayin na namin ang Marilaki Road. Palaging ang sitwasyon is nasa likod kami or nagpapahuli. Sa tuwing bumabiyahe talaga kami, iba na talaga ang pakiramdam ko pag nasa part na kami ng daanan na sobrang dilim at mapuno pa. Dagdag yung nasa hulihan pa kami palagi, kaya talagang mapapalingon ako sa likod. Pag umaalis naman kami, naglalagay kami ng barya sa bulsa at nakaredy na yung kalamansi. Kasi sa biyahe, di maiwasang antukin. Pag ganun, nagpipiga kami sa bibig ng kalamansi para magising. Effective naman talaga. Hindi naman po sa Sir Bob, pero isa po kasi ako sa may mga kakayanan na makakita ng hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nasanay na lang din kung minsan dahil ganun naman talaga dapat. Kung minsan sa biyahe po, may nakikita akong nakasunod sa amin. Isang beses ko itong sinabi sa asawa ko, pero hindi kasi siya naniniwala sa ganun. Palagi yon kada babiyahe kami, pero isang beses ko lang sinabi sa asawa ko noon at sinarili ko na lang kasi nonsense. Isa pa, baka matakot at mapahamak kami dahil nga nagdadrive siya. Madalas yung mangyari bandang part ng Manukan sa Rizal. Di ko na itatago yung lugar kasi alam ko naman na alam din ng ibang riders yan from Manila. Alam nila na maraming kwentong kababalaghan dyan. Meron kami doon area after Manukan kung saan nagsastop over kami para makakain at makapagpahinga. At kahit sila, alam nila ang kwento doon. Marami din akong kwento doon sa kainan na yon. So itong rides na to, common rides lang sa amin. Same scenario at same pa rin na may humahabol sa amin. Pero parang sadyang multo lang siya doon at nasanay na lang ako. Smooth at walang aberya naman yung nangyari sa amin papunta. Nag-enjoy din kami ng husto sa ilog na pinuntahan namin. Kahit medyo asiwalang ako minsan dahil sa mga naatira na mga nilalang sa kalapit paa ng bundok. Itong pauwi namin, doon talaga ang kwento ko. Aminado ako na wala akong gaanong tulog nung nandun pa kami sa ilog. Hindi dahil sa alak kasi hindi naman ako umiinom, kundi dahil sa init talaga mula sa sikat ng araw at talagang masarap lang maligo at magbabad sa ilog. Sa tent lang kasi kami nag-i-stay. Meron namang cottage pero maliit lang at para lang sa mga pagkain. Umalis kami sa ilog bandang 9 PM. Medyo malayo na kasi itong napuntahan namin. Boundary na siya ng ibang province. Halos lahat ng madaanan namin ay mapuno at halos wala ng liwanag.
Wala na ring nadadaan sa lugar na to kasi delikado na at puro bangin talaga. Wala akong ideya kung ano man ang meron sa lugar na to kasi first time namin makarating sa nasabing ilog. Dumadaan kami dito pag nagpupunta kami sa ibang parte ng Quezon. Medyo alangan na ako nung nagliligpit pa lang. Sinasabi ko talaga na kung pwede ay pagpabukas na namin ang biyahe kasi halos lahat kami ay walang tulog. Pabor naman ang iba naming kasama. Pero may dalawa kaming kasama na may pasok pa kinabukasan at limitado lang yung paalam nila. Kami kasi walang problema sa pasok dahil sa negosyo naman yon. Hawak namin ang oras. Ayoko na banggitin pa dahil baka malaman din ng iba. Although may permission naman ako ng iba kong kasama na i-share ko tong kwento. Hindi ako nasunod kasi bumiyahe pa din kami pa uwi. 30 minutes din bago kami makaahon sa mismong main road. Kasi yung ilog na napuntahan namin ay baryo papasok pa. Dasal na lang ako ng dasal noon, sir. Kasi talagang kinakabahan ako. Minsan lang tong mangyari sa akin. Kaya talaga ipinagpasa Diyos ko na lang at humingi na lang ako ng proteksyon at gabay sa kung anong meron ako. Isa pa yan sa nais kong i-share sa inyo sakaling mapagbigyan next time. Nung makalabas na kami sa mismong main road, binaybay na namin yung zigzag na daan. At hindi ako nagkamali. Bago pa kami makaahon sa zigzag na pataas, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Full face ang suot kong helmet. Sakop nito yung tenga ko. Wala ako dapat halos marinig kasi nga natatakpan yung tenga ko. Pero sa di malamang dahilan, nakarinig ako ng malakas na tawa. Yung tawa niya is parang galing sa ilalim ng lupa. Di lang yun isang beses, kundi 3 beses sa magkakalapit na daan lang. Lalagpas lang kami ng seconds, tas may tatawa na. Sinabi ko yun sa asawa ko, pero di daw niya nadinig, samantalang half face lang naman ang gamit niya. After naman nun, nakaamoy ako ng sobrang panghi. Tumagal yun ng halos 1 minuto. Nakakasuka nga yung amoy na yun. Sinabi ko rin sa asawa ko, nakako ang baho at sobrang panghi. Imposible naman kasi sir na ihi ng tao yun kasi puro puno at damong malalaki ang nadaanan namin. Tsaka alam ko naman yung amoy ng ihi ng tao sa ihi ng mga hayop. Sabi ng asawa ko ay baka galing lang daw yon sa kalabaw. Kibit balikat na lang ulit kasi baka rin madistract siya sa pagmamaneho. Aligaga na rin kasi siya dahil sa mauubusan na ng kargang gas ang motor namin. Naghahanap kami ng mga litrong gas na mabibilhan sa mga bahay doon sa main road. Kaya lang, nasa part na kami ng lugar na wala talagang kabahay-bahay. Siguro, lumipas lang ang 1 oras. Ayun na nga ba ang sinasabi ko na aantukin talaga ako sa biyahe. Kahit ilang pigana ng kalamansi ang ginawa ko, walang epekto noong mga oras na yon. May katingko din ako na pamahid, pero wala ring epek. Sa maniwala kayo o hindi, ang tingin ko nasa harapan ay iba na. May salamin akong suot nun kahit may biyahe dahil malabo talaga ang mata ko. Pero nung time na yon, blurred at parang yung paningin ko is yung mga ilaw na nakikita ko na nagsama-sama at nag-form ng ibang bagay. Nakakakita ako ng malalaking bus na malalapad. Tapos bigla akong magugulat. Sasabihin ko sa asawa ko. Yung ulirat ko noon, unti-unting nawawala na parang gusto kong matulog. Pero nararamdaman siguro ng asawa ko kasi pinapalo ako sa hita. Isa pang liko namin, para akong nakakita ng syudad na may matataas na building. Pero sa totoo lang, wala ngang ilaw o liwanag sa nadadaanan namin o kasalubong man lang na sasakyan. Wala ring buildings. Sinabi ko din sa asawa ko yon. Hindi ko naisip na nung time na yon, nadidistract na siya sa akin. Grabe yung pag-aalala niya. Di ko na talaga napigilan noon, sir. Nawalan ako ng malay. Pero narinig ko pa yung asawa ko na nagsisisigaw at pinapatigil yung mga kasama namin. Narinig ko rin sila na hindi pwede doon sa part na dinaanan namin. Naramdaman ko na lang din na sinalo ako ng balikat ng asawa ko. Nagising na lang ako na nakastop na kami at hawak ako ng iba kong kasama.
Hindi kami umalis sa motor namin at ganun din yung posisyon ko, pero nakaalalay sila. Una, hindi ko alam kung anong nangyari. Dire-diretso daw akong bumaba sa motor. Tapos, umupo daw ako malapit sa upuan at lamesa sa nastapan namin na bahay. Yumuko daw ako doon, pero nagtaas din daw ako agad ng ulo. Tinitingnan ko lang daw silang lahat. Laglag na pala yung salamin ko noon at hindi na nagawang pulutin pa ng asawa ko kung saan man yun nahulog. Sinampal lang ako noon ng isa kong kasama na napag-alaman kong bukas din ang third eye. Nagising ako noon na parang walang nangyari, sir. Kahit ako, di ko maipaliwanag yung nangyari. Tsaka nila ako inusisa. Galit naman noon yung asawa ko at sinabihan ako na sana daw umidlip ako sa tent bago umalis. Sinabi ko sa kanila na di ko talaga alam kung bakit ganun yung antok na naramdaman ko. Dati naman nalalabanan ko at sa simpleng kalamansi lang nagigising yung diwa ko. Yung tatlong babae na kasama namin, nagkwento sila. May narinig daw silang tumatawa at sobrang panghidaw sa dinaanan namin. Doon ko sinabi sa asawa ko na totoo yung sinabi ko sa kanya na may tumatawa at hindi lang ako nakarinig. Yun namang sumampal sa akin, sinabi niya na tikbalang daw yun. Nakita raw niya sa puno na nakaabang sa amin. Sinusubukan daw kaming takutin at habulin, pero nakita daw niya sa likod ko na parang may humaharang doon galing sa amin. Kami kasi yung nasa likod. Takang-taka daw siya kung saan daw galing yung lumabas sa amin na humarang daw doon sa tikbalang. Yan sana yung gusto kong i-share about dun sa nilalang na nakadikit din sa akin. Feeling ko, gabay or bantay ko yon. Marunong magdasal yung si ate ng proteksyong Latin. Dinasalan niya ako, halos lahat kami, pero mas kailangan ko raw yon. Nagpalipas lang kami ng 1 oras doon sa bahay kubo na pinulabog lang pala nila para makahingi ng tulong. Pagkatapos ay umalis na kami. Mga bandang 1:00 siguro yon. Sinabi din sa amin ng mag-asawang matanda na magdoble ingat. Nang makarating na kami doon sa stopover na kainan, doon na talaga kami nagstay at nagpalipas ng 2 oras. Pinatulog muna kaming mga babae na nakayuko, tapos silang mga lalaki yung nagbabantay sa amin. Nagkape na ako noon, pero nakatulog pa rin na nakayuko. Naalimpungatan ako nung marinig ko yung may-ari ng tindahan na may kasama kami. Malakas kasi yung pagkakasabi niya, Sir Bob. Ako talaga yung tinuturo ng may-ari ng tindahan. Akala ata ay kaluluwa ako. Basta yun lang yung sinasabi niya. Di na ako nun nakatulog, pero nakayuko lang ako at pinipilit na makatulog. Nagkukwentuhan na lang sila about dun sa manukan na daanan. Puro experience ng mga nagbabantay doon sa kainan ang nagkwento. Nakwento din nila yung nangyari sa amin kanina doon pa sa Quezon. Yung may-ari ng tindahan, di ko narinig na magsalita or mag-react sa mga kwentuhan nila. Nakauwi naman kami ng maayos, sir. Nilagnat nga lang ako nung sumunod na araw, pero nawala din naman. Halos gabi-gabi akong nagdadasal at nagpapasalamat sa Diyos dahil ligtas at walang nangyari sa aming masama. Nagpasalamat din ako sa kung ano o sinong nilalang yung kasama namin dahil isa siya sa nagligtas sa amin doon. Sir Bob, may konting idea lang ako doon sa nilalang na kasama ko. Kaya di ako nagbibitaw ng masama sa kapwa ko, like sana pamatay na siya. Ganun kasi yung nangyayari doon sa taong kagalit ko. 2 beses na yun nangyari sa akin, kaya di ko na inulit. Hanggat maaari, kalmado at tahimik lang ako pag galit. Alam po yan ng asawa ko, kasi kahit siya, takot sa akin pag nagsasalita ako ng ganun. Sa utak ko, oo, pero sa salita, di ko na sinasabi. Natatakot din kasi ako, kasi di ko naman nakikita yung nilalang na yon kahit nabukas yung third eye ko. Sa ngayon, ito lang po muna ang kwento ko. Sana po, mapasama sa mga kwentong inanarate ninyo. God bless po palagi, Sir Bob, at salamat sa pagpansin sa akin.
Hello po Sir Bob. Sana po ay mapasali mo itong experience ko sa mga kwento. Tawagin niyo na lang akong Rain from Cebu. Nangyari itong experience ko this year lang, February ng 2024 sa Iligan City. Naatara po ako sa bahay ng workmate ko. Isa po akong cybersecurity. Yung shift ko ay 1 AM till 9 AM kasi US time ako. Since work from home kami, ay naladala ko yung work ko sa mga travels. Sobrang puyat ko po nung week na yon kasi 7 days straight akong nag-duty. Pero binaliwala ko kasi pagkabukas nun ay pupunta kami ng Dahilayan, Bukidnon. Lagi po akong puyat kasi marami-rami ding adventure rides ang ginawa ko. Pagka-uwi ko ay nag-overnight stay pa kami sa CDO. Pero dahil may shift pa ako nung gabing yon, mas lalo pa akong napuyat. Nung nag-check out kami kinabukasan ay hindi pa kami umuwi kasi nakipag-meet up pa sa ibang kakilala namin from CDO. Doon na kami nag-lunch at dinner. So nauwi po kaming papuntang Iligan mga 11 PM na. 4 po kaming nasa kotse. Yung workmate ko na si Yesa ang nag-drive. Yung partner niya na si Walter nasa front seat. Si May na nasa likod ng driver's seat, din ako. Pag nagbabiyahe kami ng gabi ay palaging pinapasara ni Yesa yung upuan sa pinakalikod kasi 6-seater yung kotse nila. At dahil open yung sixth sense ni Yesa, ayaw niyang may makita na kung ano na nakaupo o sumasabay sa amin. Si May din po ay open ang sixth sense pero palagi siyang natutulog sa mga biyahe kasi madali siyang mahilo. Usually, ako naman ay palaging gising sa biyahe kahit puyat. Just in case kung may mangyari, alam ko at aware ako. Ganun na po talaga ako. Pero nung gabing yon ay nakaidlip ako. Close po lahat ng bintana at sobrang lamig ng aircon. Pero bigla na lang po kaming nagising ni May dahil uminit sa loob. Yung init na para bang payakap sa amin at biglang nagsitayuan yung balahibo ko. Sinabi agad ni May kay Yesa na magbusina kasi baka may sumasabay sa amin. Sabi naman ni Yesa na kanina pa raw at kanina pa rin niya nararamdaman na mabigat yung kotse. Ramdam ko na parang may mga nakaupo sa pinakalikod. Dahil nakatingin ako sa bintana, sa peripheral view ko ay wala akong nakikita. Sobrang dilim din kasi ng dinadaanan namin noon at madaming kahoy. Isa pa, accident prone area din daw yon. Nung andoon na kami sa mabahay na lugar at di na namin naramdam ay nag-usap-usap kami sa nangyari. Si Walter naman na nasa front seat ay nalito kung napano daw kami. So sinabi namin yung nangyari. Wala daw siyang naramdaman na ganon. Lalo na yung biglang pag-init sa loob na parang payakap. Sa 3 beses ko pong pag-visit ng Iligan at ilang beses kaming pabalik-balik from Iligan to CDO or CDO to Iligan ay first time kong naranasan yon. Pareho sina Yesa at May na palaging nakakaramdam. At ako naman, palaging nagjo-joke sa ganon na sana sa akin sila magpakita or magparamdam kasi nale-left out ako. Sabi ni May, dahil daw sa sobrang puyat ko ay sobrang hina daw siguro ng katawan at mind ko kaya na-penetrate ako ng mga elemento. Pabiro ko pa nga na baka bukas na yung sixth sense ko o yung third eye. Pero di na po naulit yon. Ito lang muna sa ngayon yung kwento ko, Sir Bob. Salamat sa pagbabasa. Magandang araw. Ako si Ryan, taga Mindoro. Madalas kong mapainggan ang channel nyo kapag nasa bahay lang. Mahilig din kasi kaming mag-anak na makinig ng nakakatakot at isa nga ang channel nyo sa madalas naming tutukan. Matagal na akong konduktor ng bus dito sa lalawigan ng Mindoro. At sa tagal kong yun, isa lang ang kinatatakutan kong mangyari. Ang magkaroon ng holdapan at hostage taking. Kaya ingat na ingat ako sa pagpapasakay ng mga pasahero. Kung pwede nga lang, yung mga dala nila ay matingnan ko rin. Pero kahit anong ingat mo, kapag may masamang balak talaga,
ay gagawa at gagawa ng paraan para matuloy ang balak nila. Tahimik ang biyahe namin papuntang huling bayan. Natutulog na ang ibang pasahero dahil sa haba ng biyahe. Nagulat na lang ang lahat noon nang biglang may magdeklara ng hold up. 3 lalaki ang biglang tumayo na may dalang baril at patalim. Madilim na noon. Siguro ay mag-aalas 10 na ng gabi. Lahat kami at pati mga pasahero ay pinababa ng bus isa-isa. Pinaiwan ang mga dalang bag ng mga pasahero. Nakiusap kami na kunin na nila ang gusto nilang kunin at hayaan na kaming makapagbiyahe. Ngunit pinababa pa rin nila kami at tinutukan ng baril. Ang sino man na magtangkaraw na tumakas ay babarilin. Sobrang dilim na ng paligid at walang kabahayan sa lugar na yon. Napapalibutan ng mga puno ang tabing daan. Nagiiyakan na ang ibang pasahero at dinapuan na rin ako ng takot dahil mukhang hindi kami sasantuhin ng mga siraulong yon. Maya-maya ay bigla kaming natahimik na may marinig na pagaspas ng malaking pakpak. Sunod nun ay naggalawad yung mga sanga ng mga punong naroon. Napansin din namin na yung mga kawayan ay parang pasayaw-sayaw pa kahit wala namang hangin. Iba na ang pakiramdam ko nun. Kahit ngayong 3 hold-upper ay natigilan. Nagtanong pa nga yung isa kung ano yon. Muli akong nakarinig noon ng pagaspas at mahinang huni na parang tiktik. Nang muling maggalawan ang mga sanga ng puno ay napahiyaw na yung ibang babaeng pasahero. Takot silang napatayo at napatakbo paakyat ng bus. Mukhang natakot din yung 3 lalaki noon kaya pinabalik nila kami sa loob ng bus. Nung nasa loob na kami ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa bubong, sa gilid, sa bintana at kung saan pa. Pinatakbo noon ng isang lalaking hold-upper yung bus. Medyo natakot na rin noon yung driver namin at hindi mapakali. Alam kong hindi pangkaraniwan yung narinig namin. Napansin kong takot na rin yung 3 tukmol. Nang maarating kami sa isang bayan ay nagulat kami nang pahintuin nyo ng isa. Bababa na raw sila. Sa pagtataka namin ay wala naman silang kinuha ni isang gamit ng pasahero. Nakita ko yung panginginig ng isa at yung isa naman ay nagmamadaling bumaba ng bus. Nang maarating kami sa huling bayan ay napag-usapan namin ng driver yung nangyari. Nagpa-blatter daw siya kinabukasan. Tinanong ko siya kung may alam ba siya kung anong humuhuni sa lugar na yon. Maaaring aswang daw. Nagtaka lang ako kung bakit parang nabahag yung buntot ng 3 hold-upper. Tinanong ako ng driver kung hindi ko raw ba napansin na kulang na ang pasahero namin. Nawala raw kasi yung matandang mag-asawa. Duda raw siyang yun yung mga nilalang sa dilim at nakita siguro yon ng isang hold-upper kaya nanginginig ito. Nagtaka ako dahil hindi ko man lang yon napansin. Pero sa obserbasyon ng driver ay mas nagpasalamat ako dahil walang nakuha sa amin at wala ring nangyaring masama. Kung aswang man yung mag-asawang matandang yon ay nagpapasalamat ako sa kanila dahil liligtas nila ang buhay namin. Naisip ko tuloy na may mabubuti palang aswang. Ito lang ang kwento ko, boss. Aabangan ko to sa inyong channel.